Yan, nakikita ho ba niyo yan? Nakikita po ninyo ito? Yan yung water cannon na ginagawa ng China sa ating mga barko na nagre-resupply ng pagkain, krudo sa mga mangingisda at dun sa ating mga sundalo sa may BRP Sierra Madre. Ayan o, yun ang pinakahuli. Yan po nasira yung mga facilities at gamit ng ating mga barko. Ginagawa ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Kaya ko po pinapakita ito, mangyari kasi, meron na pong panukala ngayon. At hindi naman siguro masama idea na palagay ko pwede na rin. Pero subject yan for approval ng ating pamahalaan. Minumungkahi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Naalala ko si Nene, yung father niya. Coco Pimentel. Abogado yan, veteranong mambabatas, dating Senate President. Ang gusto niya, pwede na rin daw na tayo ay gumamit ng water cannon o palagyan daw natin ng gamit para sa water cannon ang ating mga Philippine Coast Guard at mga barko na nagre-resupply. Total, yun naman anyang water cannon ay isang paraan lang na maidepensa ang sarili at kung kayang gawin ng China sa atin, bakit naman hindi natin pwedeng gawin sa kanila? Ito'y matapos nga yung paulit-ulit na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa pagbubomba ng tubig sa mga Pilipino dyan po sa may West Philippine Sea sa loob ng exclusive economic zone. Sabi po ni Pimentel, hindi naman po yan magiging dahilan daw para uminit ang tensyon o magulo. Ang purpose lang nito ay dapat gawin na rin ng Pilipino dahil tubig naman yan. Water cannon nga eh. Ibig sabihin, pag binumba tayo ng water cannon, bumbahin din natin ng water cannon. Yun ho yung mukhahin ng opposition senador. Kayo, anong inyong tingin dyan? Kaya ko ito pinag-uusapan at tinatalakay kasi kung nababasa ko po sa comment section, yung iba ay nadidismaya na dahil wala daw ginagawa ang gobyerno para dyan sa paulit-ulit na harassment ng China. Yung iba ay nagsasuggest nga na i-water cannon din o gamitan na ng militar. Pero hindi naman ho pwedeng military. So ngayon, senador na yung pinanggalingan ng idea, kaya ako'y nagkaroon ng idea rin na pag-usapan ito. At ako naman po, personal na aking paniniwala, opinion dito, hindi siguro masama. Dahil kasi lumalala na po, dati isang barko lang ang bubumba ng tubig sa ating mga barko. Ngayon, barko natin, nakita mo naman yun sa video, pinagtulungan ng malalaking barko ng China. So kung tubig sa tubig, baka pwedeng may ipakita natin sa mundo, kaya nating ilaban yan sa ganyang karahasan o ganyang paraan. At ito naman hindi may tuturing na isang marahas dahil isa ilang pang-counter lang ito. Total tubig naman yan Kung tayo binubusan ng tubig, bakit hindi natin kayang busan ng tubig? Yung iba nga, ang proposal, iba ang ibuhos pero ayaw ko na banggitin dito kung ano. Ano pong inyong masasabi sa isong yan? Pabor ba kayo? Water cannon, laban sa water cannon sa controversial na West Philippine Sea. Okay? Any comment, reaction, malayang-malaya po kayo. Okay? Sunod na pag-usapan natin, eto na, naku, ito bang nangyayaring ito ay panggugulo na ginagawa ng China? Kaya ako sinasabing panggugulo. Kasi ginugulo na yung politika natin. Pinag-aaway-away yung mga Pilipino. Para lang ho mawala sa focus ang Pilipino at ang Philippine government sa West Philippine Sea. O maaari namang merong internal problem tayo sa ating bansa na yung mga politiko na merong pananagutan, especially sa gentleman agreement sa China, baka pinagtatakpan din. Ang tinutukoy ko po ay itong ultimong mga Duterte supporters, nagkakagulo na sila. Nagkakagulo dahil magkakaiba ang kailang paniniwala sa unang ginawang public hearing ni Senador Bato de la Rosa na kanilang iniharap, binigyan ng mahabang panahon itong Jonathan Morales na hindi naman ho pinaniniwalaan. Kahit yung mga congressman na hindi naniniwala sa mga pinagsasasabi, bagsak po ang kredibilidad pagkatao ni Morales kasi nga dismiss na pulis, dismiss na PDEA at may iba't ibang kasong nakapal sa korte. Pangalawa, malinaw na siya ginamit lang ng mga vlogger laban kay Pangulong Marcos. Okay? Para sirain si Pangulong Marcos.
para mawala yung focus tungkol sa West Philippine Sea, para mawala yung focus ng mga senador at ng taong bayan dun sa sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat malaman ano ba ang laman o kasunduan, gentleman agreement between former President Duterte at People's Republic of China noong kanilang mga panahon. Ayan po yan. Dahil dyan, hindi naging maganda ang dating ng public hearing. Nagkasabit-sabit yan si Senador Bato de la Rosa dahil hindi rin nagustuhan ng mga pro-Marcos yung resulta ng hearing. Masyadong binigyan ng pansin ito si Morales. At yung mismong mga DDS, hindi rin ho naging masaya. O, kita nyo? Kaya yung mga Duterte vloggers, Duterte followers, nagbubungguan tungkol dyan. Sinisisi yung nagpaputok na vlogger na nasa Amerika nitong isyong ito. Alam nyo ang problema nitong mga supporters ng anti-Marcos. Naniniwala kasi sila doon sa mga chismis, mga intriga, fake news ng vlogger na nasa Amerika. Kaya sila nagkakawindang-windang. Nasasapawan nung vlogger na nakasamahan nila na nakabase sa Amerika, yung mga vlogger ng Duterte camp na nandito sa Pilipinas. Mas pinapanood yung fake news, intriga, haka-haka, at saka pag-i-expose ng mga kalokohan lang dahil wala naman hong pagpapatibay. So, siya yung pinapanood. Itong mga vloggers ng mga Duterte camp dito sa Pilipinas, bumagsak sila. Ibig sabihin, nawala yung asim nila. Nasa pawan sila nung vlogger na nasa Estados Unidos. Kaya sila mismo ay nagsisiraan. Pati ako, na ako'y nananahimik at nag-obserba lang tayo at ating pinaninindigan ang kahalagahan ng Pilipinas, ginagawa ni Pangulong Marcos at ang katatagan ng bansa na dapat siyang mangibabaw para sa lahat. Pagkakaisa, pagtutulungan, hindi yung pag-aagawan ng kapangyarihan. Aba, dinadamay tayo. Ginagamit yung mga video ko, sisiraan pa ako. Gagamitin ang video ko na wala akong kalaban-laban kung anong aking sinasabi, babalik ta rin nila ang kahulugan, kaya sisirain. Actually, bawal yan eh. Kasi wala naman akong pahintulot na gamitin yung mga video ko ng mga taong sumisira sa akin. Pero pinagbibigyan ko na para makahanap buhay sila. Kasi ginagawa nilang hanap buhay yung mga video ko. Hindi naman nila masisira yung kredibilidad pagkatao ko dahil tinitira nila ako na nakatape yung aking sinasabi o nakarecord. Ay, paano ako makakasagot doon sa kanilang maling interpretation? Silang mga vlogger ng Duterte, Kibuloy, Alvarez Camp o yung anti-Marcos nagsisiraan, nagsasapawan, pati ako na ang ating paniniwala ay para sa majority, kaunlaran at development ay binabanatan din nila. Di ba? Alam na ninyo yan. Kung sino yan, ayaw ko ng pangalanan. May record naman ang mga yan. Wala namang naipanalo yung mga yan. Lahat ng sinamahan nila, sablay Mula kay Cayetano, mula kay Moreno, mula sa kailang party list, mula kay Bantag, mula kay Teves, ngayon kay Kibuloy, lahat naging wanted. Lahat nagtatago. Yung iba dyan. Si Moreno. Kinampihan nila, hindi naman nanalo. Si Alan Cayetano, kinampihan nila, nakodita sa speakership. Di ba? Si Bantag, ayan, kinampihan nila, lalo na ngayon. Pinaghahanap na siya. Si Tebes, nagtago, kinampihan din nila. Ganon din. Si Kibuloy ngayon, patong-patong ang warrant of arrest. Ayun na. Yan ang pagpapatunay na yung grupong yan, talaga lang mapanira lang yan. Kaya ang ginagawa nila, hindi nila matanggap yung aking mga sinasabi na totoo. Ginagamit nila yung video ko, babalik na rin ang sinasabi ko, sisiraan ako, ginamit na yung video ko, sisiraan pa ako. Yan. Alam na natin ang galaw ng mga yan. At least kumikita sila sa video ko. Pinagkakakitaan nila yung aking mga sinasabi. Yan yung grupong yan. Pera-pera lang,